Samantala, kaugnay ng 2025 national budget matapos lumabas ang ulat na halos 65% ng pondo ay naipalabas na sa unang buwan ng taon. Ang Department of Budget and Management ay kinuwestiyon kaugnay ng mabilis na paglalabas ng pondo sa kabila ng mga legal na usaping nakabinbin sa Korte Suprema. Kasabay nito, may alegasyong ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte at ang mga kaso kay dating Pangulong Duterte ay ginagamit upang ilihis ang atensyon sa isyu ng budget. Ang mga pangyayaring ito ang maaaring makatakip sa mas malaking isyong ito, ani Rodriguez. Samantala, nilinaw ng DBM na ang comprehensive release ay hindi nangangahulugan na nagastos na ang buong halaga. Ipinaliwanag nila na ang ganitong sistema ay matagal nang ipinatutupad upang maiwasan ang pagkaantala ng mga proyekto ng pamahalaan. Gayunpaman, may agam-agam ang ilang sektor kung bakit unprogrammed funds na dapat lamang gamitin kung may sobrang kita o bagong utang ay agad na inilabas. Ang pondo para sa mga mahahalagang sektor tulad ng edukasyon ay nabawasan pa ng 31 bilyon habang ang ilang bahagi ng budget ay mabilis na na-release. Dagdag ni Rodriguez. Sa darating na Pebrero 28, inaasahang ilalahad ng mababang kapulungan at Senado ang orihinal na kopya ng General Appropriations Bill at ang Enrolled Bill sa Korte Suprema. Ito ay upang matukoy kung may mga pagbabago o irregularidad na ginawa matapos ang formal na pagpasa ng budget. Sa kabila ng kontrobersiya, nananawagan si Rodriguez sa taumbayan na maging mapanuri at ipahayag ang kanilang opinyon ukol sa usaping ito. Ito ay hindi lamang issue ng isang partido o grupo, kundi issue ng bawat Pilipino, aniya. Ang usapin sa 2025 budget ay patuloy na sinusubaybayan, lalo na sa nalalapit na oral argument sa Korte Suprema sa April 1.